Isang pahayag mula kay Defense Secretary Gilberto Teodoro ang biglang naging sentro ng usapan sa defense community. Sa isang panayam, sinabi niya na kung ang layunin ng Pilipinas sa pagbili ng submarine ay deterrence o pagpigil sa posibleng kalaban, mas mainam umano kung nuclear-powered submarine ang makuha ng bansa. Pero posible nga ba ito? Handa na ba ang Pilipinas para magkaroon ng nuclear-powered submarine? O isa lamang ba itong long-term vision na napakalayo pa sa kasalukuyang kakayahan ng ating hukbong dagat? At kung sakaling magbago ang direksyon ng submarine acquisition program mula sa conventional submarine patungo sa nuclear-powered submarine, ano ang magiging epekto nito sa buong AFP modernization program? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga posibleng implikasyon ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, ang pagkakaiba ng conventional at nuclear-powered submarines, at ang mas malaking tanong, habang palaki ng palaki ang mga modernization project ng Pilipinas, mas lumalakas ba ang ating depensa o mas lalong nagiging mahirap itong maisakatuparan? Kung interesado ka sa mga balitang may kinalaman sa AFP modernization at Philippine defense, siguraduhin panoorin ang video hanggang dulo. Isa sa pinakapinag-usapang bahagi ng naging panayam ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa One News PH na The Long Talk ay ang kanyang pananaw tungkol sa submarine acquisition program ng Pilipinas. Ayon sa kalihim, kung ang pangunahing layunin ng submarine ay deterrence o ang kakayahang pigilan ang isang kalaban na gumawa ng agresibong hakbang, mas mainam kung nuclear-powered submarine ang makuha ng bansa. Bagamat maikli lamang ang naging pahayag na ito, mabilis itong naging usap-usapan sa defense circles dahil taliwas ito sa matagal nang inaasahang direksyon ng Philippine Navy. Sa loob ng maraming taon, ang mga submarine na inaalok sa Pilipinas ay pawang conventional diesel-electric submarines. Kabilang dito ang iba't ibang disenyo mula sa France, South Korea, Spain, at iba pang bansa. Ang ilan sa mga ito ay mayroon ng Air Independent Propulsion o AIP system na nagpapahintulot sa submarine na manatiling nakalubog ng mas matagal kaysa sa ordinaryong diesel-electric submarines. Sa ngayon, wala pang opisyal na indikasyon na binago na ng Philippine Navy ang kanilang requirements. Kaya mahalagang linawin na sa puntong ito, hindi pa maaaring sabihin na ang pahayag ni Secretary Teodoro ay opisyal ng direksyon ng Submarine Acquisition Program. Maaaring ito ay personal niyang pananaw kung ano ang pinakamabisang paraan upang makamit ang tunay na deterrence sa ilalim ng isang modernong hukbong dagat. Ngunit bakit nga ba maraming bansa ang nangangarap magkaroon ng nuclear-powered submarine? Ang pinakamalaking bentahe nito ay ang endurance. Ang conventional diesel-electric submarine ay kailangang umangat paminsan-minsan upang mag-recharge ng mga baterya nito. Kahit may AIP technology, limitado pa rin ang pananatili nito sa ilalim ng dagat kumpara sa nuclear-powered submarine. Samantala, ang nuclear-powered submarine ay gumagamit ng nuclear reactor bilang pangunahing pinagmumulan ng enerhiya. Dahil dito, hindi na ito umaasa sa baterya para sa propulsion at maaari itong manatiling nakalubog sa loob ng napakahabang panahon. Sa maraming pagkakataon, ang tanging dahilan lamang ng pag-ahon nito ay para sa pagkain at pangangailangan ng mga tripulante. Dahil mas bihira itong lumutang, mas mahirap din itong matukoy ng kalaban. Mas mataas din ang bilis nito habang nakalubog at mas malawak ang operational area na maaari nitong bantayan. Isa pa sa malaking bentahe ay hindi nito kailangang lagyan ng bagong nuclear fuel sa loob ng maraming taon ng serbisyo. Sa madaling salita, kung pag-uusapan lamang ang operational capability, malinaw na lamang ng nuclear-powered submarine. Ngunit dito rin nagsisimula ang napakalaking hamon. Hindi sapat na bumili lamang ng submarine. Kailangan ding magkaroon ng buong ecosystem na susuporta rito. Kabilang dito ang mga espesyal na shipyard, maintenance facilities, radiation safety systems, nuclear engineers, reactor specialists, highly trained submarine crews, emergency response capability, at napakahigpit na regulatory framework.
Hindi ito simpleng maintenance na katulad ng ginagawa sa ordinaryong barko. Ang nuclear reactor ay nangangailangan ng espesyal na kaalaman, mahigpit na safety standards, at tuloy-tuloy na technical support sa buong buhay ng submarine. Sa kasalukuyan, wala pa ang Pilipinas ng ganitong antas ng kakayahan. Kahit ang mga bansang matagal nang may advanced navy ay ilang dekada ang ginugol bago naging ganap ang kanilang nuclear submarine capability. Sa buong mundo, iilan lamang ang bansang may kakayahang magdisenyo, gumawa, at mag-operate ng nuclear powered submarines. Ipinapakita lamang nito kung gaano kataas ang antas ng teknolohiya at investment na kailangan sa ganitong programa. Bukod sa teknikal na aspeto, mayroon ding legal at policy considerations. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mapayapang paggamit ng nuclear technology para sa power generation, medicine, agriculture, at scientific research. Ngunit ang paggamit ng nuclear reactor para sa military platform gaya ng submarine ay maaaring mangailangan ng masusing legal na pagsusuri. Bagamat hindi ito nuclear weapon, military application pa rin ito ng nuclear technology. Posibleng kailangan itong dumaan sa mas malalim na pag-aaral kung paano ito iaangkop sa umiiral na batas at maging sa ilang probisyon ng konstitusyon. Hindi ito simpleng procurement lamang. Isa itong usaping teknikal, legal, diplomatic, at strategic. Ngunit may isa pang mahalagang isyu na dapat pag-usapan. Napapansin ng marami na habang tumatagal, tila lumalaki ang saklaw ng ilang modernization projects ng AFP. Isang magandang halimbawa rito ang multi-role fighter program. Noong una, ang pinag-uusapan lamang ay humigit kumulang 12 hanggang 14 fighters. Ngayon, lumawak na ang plano. Ang target ay nasa paligid ng 40 fighters na susuportahan pa ng airborne early warning aircraft, aerial refueling tankers, modernong missiles, at iba pang force multipliers. Sa pananaw ng military planning, tama ang direksyong ito. Mas magiging epektibo ang isang fighter fleet kung mayroon itong mga support assets na magpapalawak ng operational capability nito. Ngunit may kapalit ito. Habang lumalaki ang proyekto, lumalaki rin ang kinakailangang pondo. Mas nagiging komplikado ang financing, procurement, at implementation. Ganito rin ang maaaring mangyari sa submarine acquisition program. Kung mula sa conventional diesel-electric submarine ay lilipat sa nuclear-powered submarine, tiyak na tataas ng husto ang kabuuang halaga ng proyekto. Hindi lamang presyo ng submarine ang madaragdagan. Kasama rito ang pagtatayo ng bagong infrastructure, pagsasanay ng mga tauhan, pagbuo ng regulatory institutions, maintenance facilities, at iba pang suportang kakailanganin sa loob ng maraming dekada. Sa huli, maaaring ang proyektong inaasahang makakamit sa loob ng ilang taon ay maantala pa lalo dahil sa laki ng kinakailangang investment. At dito pumapasok ang pinakamahalagang tanong. Mas mabuti bang hangarin agad ang pinaka-advanced na kagamitan kahit napakahirap nitong pondohan? O mas praktikal bang unti-unting palakasin ang kakayahan ng armed forces gamit ang mga sistemang kaya ng suportahan ng ekonomiya at industriya ng bansa sa kasalukuyan? Walang madaling sagot sa tanong na ito. Natural lamang na hangarin ng bawat defense planner ang pinakamakapangyarihang kagamitan para sa bansa. Ngunit ang tunay na sukatan ng matagumpay na modernization ay hindi lamang kung gaano ka-advanced ang planong nakasulat sa papel. Mas mahalaga kung gaano ito kabilis, gaano ito kapraktikal, at gaano ito kayang maisakatuparan. Dahil sa huli, ang isang mahusay na plano na hindi naman naipapatupad ay walang naidudulot na dagdag na kakayahan sa ating sandatahang lakas. Habang patuloy na lumalawak ang mga pangangailangan ng AFP Modernization Program, magiging malaking hamon sa pamahalaan ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng pangarap at realidad. At marahil, iyon ang tunay na mensaheng dapat nating pag-isipan matapos ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Hindi lamang kung nuclear-powered submarine ba ang pinakamainam, kundi kung paano makakamit ng Pilipinas ang isang modernong hukbong sandatahan na tunay na kayang pondohan,
suportahan, at mapanatili sa loob ng maraming taon.